Amen! Hallelujah! Napakagandang kanta para sa napakababuting Diyos. Amen? Palakpakan nga ulit natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga singers. Alam niyo po, napakaganda ng isa sa mga gusto kong lyrics dun sa kantang yon, yung di nahahabol saan-saan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka na yung habol ng habol sa saan-saan. Nang pag-ibig na siya ring lumilisan. Lumilisan yan eh. Maghihintay sa iyong tinakdang daan. Tiwalay sa iyo lamang. Amen? Amen. At yan ang ating magiging topic ngayong hapon. Una sa lahat, the title of our sermon, the title of my sermon today is The Weakness of Strength. The Weakness of Strength. Ano ibig sabihin ng weakness of strength? Strong nga eh. Strength nga. Bakit weakness? Ang ituturo ko ngayong hapon ay ang story ni Samson. Kilala niyo si Samson? Yes? Si Samson, sino ba si Samson? Siya yung pinakamalakas na karakter sa Old Testament. Siya yung may mga muscle. Sino yung pinakamalakas na Bible character sa New Testament? Matthew. Gets niya? Ay, okay, dito naman. Matthew. Okay, so, joke lang. Ang pinakamalakas talagang Bible character sa Bible ay si Samson. Ngayon, si Samson ay tinaguriang isang judge. Alright? Isa siyang judge, at ang judges, sila yung mga namumuna, sila yung mga tribal leaders sa panahon ng Israel bago magkaroon ng hari. Sino yung unang hari? Naalala nyo? Si Saul. At bago magkaroon ng Saul, ang pinakahuling judge ay si Samson. Okay? So si Samson yung parang tumayong leader. Ngayon, sino yung babaeng sinabing nalilink kay Samson sa Bible? Naalala nyo ba? Delilah. Delilah, okay? Ang pangalan ng babaeng naliling sa kanya ay si Delilah. So babasahin natin ang story tungkol kay Samson. Pero bago ang lahat, tayo yumuko at manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Lord, dahil dinala niyo kami dito. Panginoon, nais namin, Lord, may matutunan. Nais namin, Panginoon, may ma-apply sa aming buhay. Lord, sa mura naming edad, sa mga katanungan namin, Lord, sa buhay, sa sitwasyon namin, sa buhay, sa pamilya namin, sa pag-aaral namin, Lord, gusto namin talagang meron kayong mensahe sa amin ngayong hapon. Kaya nga naman, buksan niyo po ang aming isipan, Lord, nang makuha namin ang gusto niyong sabihin sa amin. In Jesus' name we pray. Everybody said? Amen. So babasahin natin, simulan natin sa Judges chapter 13, verse 1. Ang sabi doon, again, the Israelites. So meron tayong konting, pinaano ko yan sa Disney, pinagawa ko yan sa Disney. Okay, verse 1. Again, the Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Philistines who oppressed them for 40 years. Ilang years? In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant and they had no children. The angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been able to have children, you will soon become pregnant and give birth to a son. So be careful, you must not drink wine. Ano daw hindi pwedeng gawin? Drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. Sabi mo sa katabi mo, oy, do not drink wine. Oy, wag ka daw uminom-inom. Ano ba yan? Okay? Verse 5, you will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazirite from birth. He will begin to rescue Israel from the Philistines. So sabi ng angel, huwag mong gugupitan ng buhok. So konting story lang patungkol sa Nazirite. Kapag sinabing Nazirite, ang isang tao, siya ay set apart. Sabihin nga natin, set apart. Set apart.
Kapag ikaw ay isang Nazirite, 3 bagay ang hindi mo pwedeng gawin. Basa. Ulit, 1, 2, 3. Don't touch a dead body, don't drink alcohol, don't cut your hair. Ito yung 3 pinaka-basic na hindi pwedeng gawin ng isang Nazirite kasi set apart siya. Parang tayo. Set apart tayo, no? Mga kabataan. Bakit? Dahil tayo ay mga Kristiyano, tinanggap natin si Lord, so hindi pwedeng pareho tayo sa ating mga kaklase, minsan hindi nga tayo dapat gumagaya din sa ilang mga kapamilya nating alam nating gumagawa ng masama. Amen? Nung kami po ay ni Pastora ay nasa Israel, 2020, bago mag-pandemic, sabi niya sa akin, "Darling," wow. So, pauwi na kami noon, nasa airport kami. Sabi ko, "Yes, loves." Sabi ni Pastora, "Ang bait-bait mo sa akin. Gusto kitang regaluhan." Sabi ko, "Pagmamahal ko mo lang, okay na." Naniniwala. Pero ganyan. So sabi ni Pastora, "Hindi, gusto kitang regaluhan. Dito sa airport na to, bago tayo umalis pabalik ng Pilipinas, para nasa Israel pa rin tayo, gusto ko dito mo bilhin yung favorite mong watch." Relo. So nandun kami, hinahanap namin, teka, may budget limit ba yan? Oo, ito lang. Ay, okay. Ala ko Rolex, hanap na ako ng Rolex sana. Pero may budget, pero maganda yung budget ni Pastora. So ako excited ako. Talagang meron kami itong store na pinuntahan. Tapos, wow, ang dami-daming watch. Alam mo yung sa SM, di ba, may mga, yung tindahan ng relo, di ba? Parang pa-square siyang gano'n. So iikutin mo yung, saan nga ba dito yung gusto kong, ano dito yung gusto kong, tas yung iba doon, yung mga maliliit, yung malalaki, pambabae, ganyan, di ba? Nakailang ikot na ako, yung tindero, hindi niya maintindihan, "Sir, saan ka ba pupunta?" Hanap ako ng hanap ng gusto kong relo. Hanggang sa pagtingin ko sa isa, ito, nakita ko siya, ay, gusto ko to. Parang kakaiba yung dating niya. I don't care kung sikat yun o hindi. I don't care kung yun yung bestseller. I don't care. Yun yung namataan ko. Yun yung nagustuhan ko. Binili namin, sobrang excited ko. Halos di ko napansinin si Pastora. Oo. Kasi meron na akong relo. Dear, maganda ba? Oh, sige. Kasi sobrang gusto ko yung relong nabili. And I'm so thankful kay Pastora dahil pinayagan niya akong bumili. Dahil yung mga relo ko before, mga regalo din niya, pero this one was the most special nasa Israel. Yun ang ibig sabihin, mga kabataan, ng set apart. Titingin ng Panginoon sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa buong Caloocan, at ikaw sa lahat ng kaklase mo, ikaw sa lahat ng kapamilya mo, ikaw ang pinili ng Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ka. Ang dahilan kung bakit maayos ang buhay mo ngayon. Dahil you are set apart. Katulad ni Samson na Nazirite. Ngayon, gaano mo ba pinapahalagahan yung pagiging set apart mo? Yun yung pag-aaralan natin dito kay Samson. May 3, wag niyong kakalimutan tong 3 to. Ito yung 3 hindi niya pwedeng gawin. Ngayon, punta tayo sa verse 24. When her son was born, parang si Amo. When her son was born, she named him Samson. And the Lord blessed him as he grew up. And the Spirit of the Lord began to steer him while he lived in Mahane Dan, which is located between the towns of Zorah and Eshtaol. Merong special gift si Samson. Ano yung special talent ni Samson? Matthew? Ang special talent ni Samson, siya yung pinakamalakas pagdating sa wala kang i-compare kay Samson. Napakalakas niya na kaya niyang patayin ng leon. Kaya niyo ba patayin ng leon? Hindi, di ba? Pagka ang leon tumatakbo na papunta sa'yo, anong gagawin mo? Mag-pray ka na. Dahil tapos na. Tapos na ang buhay. Pero si Samson, kaya niyang sirain yung panga ng leon. Ganon siya kalakas.
At itong talent ni Samson, itong gift na kalakasan ni Samson, para ba sa kanya yon? Yung talent ni Samson na kalakasan, para ba yon sa kanya lang? Mga kabataan, ito ang gusto kong sabihin sa inyo ngayong hapon. Ano man ang gift at talent mo, hindi lang yan para sa'yo. Ano man ang talent na bigay sa'yo ni Lord, yan ay nandyan para tulungan mo ang pamilya mo, tulungan mo ang kaklase mo, tulungan mo ang mga kaibigan mo, mag-reach out ka sa iba para sila naman magamit nila yung talent na binigay sa kanila ng Diyos para gawin ng tama. Ang problema sa atin mga kabataan, yung talent na meron tayo, ginagamit natin sa masama. Biro nyo, ang ganda-ganda ng mga talents. And alam ko, may mga iba dito na sasabihin, Kuya Chris, wala naman akong talent. Hindi ako katulad ni Ed, na gwapo na. Lagi na lang, Kirk naman. Hindi ako katulad ni Kirk. Hindi ako katulad ni Kirk, ni Ed, na ang gagwapo na, ang talentado pa. Kalabitin nyo ngayon, katabi nyo ko si Ed yan, si Kirk. Ashoo! So, ang problema kasi, minsan hindi natin alam ang talent natin. Pero ito ang tanong sa'yo ng Panginoon, kapag ba nalaman mo na kung ano yung talent mo at yung special purpose mo, gagamitin mo ba yun sa tama? Kasi baka naman hindi mo pa alam dahil baka hindi mo magamit sa tama. Ako noon, kabataan ko, magaling ako mag-keyboard na, nagda-drums pa ako kung ano-ano dahil passion ko yun eh. Ang problema ko, pagdating ko ng college, ginamit ko yun sa labas. Ginamit ko yun sa mga bar. Ginamit ko yung talent na bigay sa akin ni Lord at dinala ko sa bar. Nauuwi na ako ng 2 a.m. na amoy usok, may nag-aalok ng beer, may nag-aalok ng kung ano-ano. Habang pagdating kinabukasan ng Sunday, magtataas ako ng kamay sa Panginoon. Question, young people. Ano ang ginagawa natin sa talent natin na alam mong hindi tama? Na pagdating natin ng Sunday, biglang itataas natin ang ating mga kamay. Tama ba yon? Sabi mo nga sa katabi mo, tama ba yon? God gave you your talent not just for yourself. God gave you your talent para maging blessing ka sa mga taong nasa tabi mo. Amen? Chapter 14, jump tayo. One day, when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. Yan tayo eh. Ganda, no? Sander, no? Drawing lang yan, huwag kang mag-alala. When he returned home, he told his father and mother, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. Sino nakapagsabi na yun sa magulang mo? Gusto ko talaga siya, ma. Ang ganda-ganda niya. Bes, ang gwapo niya. Natutunan ako. Kalabitin mo katabi mo. Batuhin mo ng chichirya. Wala na. O, yung vase na lang. Verse 3, his father and mother objected, isn't there even one woman in our tribe? Sabi nung tatay, wala na bang ibang pwede kang maging asawa at dyan ka pa sa Philistine. Tandaan nyo ang Israelites, sila yung chosen by God. Pero dito kumukuha si Samson sa ibang bayan na hindi naman believers. Hindi naman sila naniniwala kay God. Iba nga yung Diyos nila eh. Pero yung gusto ni Samson dito sa labas, yung hindi naniniwala kay God. Kaya tinanong tuloy ng tatay, wala na bang iba? Ba't kailangan doon ka pa sa Philistines? But Samson told his father, get her for me. She looks good to me. Sabi ni Samson, gusto ko siya. Siya talaga. Siya na. Gagawin ko ang lahat. Ilang dagat, tatawirin ko. Ilang bundok, aakyatin ko para lang sa kanya. Nasabi niyo na ba yun? Batuhin niyo ulit yung katabi. Number 1, wait for God's timing in relationships. Wait for what? God's what?
Tignan niyo si Rap. Gwapo, di ba? Basta. Actually, mas gwapo kasi, pero okay lang kasi. Ayoko na may taas ng sarili. Dahil joke. Ngayon, ang isang nakakatuwa kay Raf at Sai. Hi, Sai. May sakit siya ngayon. Pero, ba't ka nagtatago sa likod ng halaman? Ang isang nagustuhan ko kayla, kasi worship team member si Cyrene. And isa sa mga rules namin, syempre, kapag nag-aaral ka pa, huwag ka muna mag-boyfriend. Kalabitin mo nga yung nag-aaral pa na may boyfriend, girlfriend yun. Hoy, makinig ka. Hoy. Kalabitin mo yung kabila. O, yung kachat mo, nakita ko yon yung kachat mo. Kita ko yung kachat mo, kala mo, Yan, sige. Balik na. Ang tagal dito, Okay. Tapos na. Tuloy natin mamaya. Ngayon, ang natutuwa ako kay Sai, nag-aaral pa siya noon, Sai, na third year college. Kwentuhan kami, sabi niya, Kuya, may boyfriend nga akong gwapo eh. Ganun. So, syempre sabi ko, Sai, di ba yun yung guidelines natin? Alam niyo, ginawa niya kagad ng paraan. Sabi niya, nga, nag-aaral pa ako, cut muna. Kaya kung umiyak ka nun, sorry. Ako yon, hindi siya. Mahal ka niya. Okay? So, ang galing kasi talaga sinunod ni Sai, nag-obey talaga siya. At pagka-graduate niya, pangalawang araw pa lang after ng graduation, Sai? Go na? Ayi! Sabi niya, hindi ko nga kasi alam kasi hindi naman dahil gwapo sabi niya. Pero, after a few months, siguro kailangan niya pang ayusin ang kanyang buhay. Magulo. Joke. Kailangan pa niya mag-ayos. Sinabi niya sa akin na, Kuya Chris, may gustong sabihin sa iyo si Raf. Sa inyo ni Pastora. So, nandun pala. Nandito ka pala. Sa church yun. Doon pa sa second floor. Magpapaalam si Raf. Alam mo, kakasal na, Pero isang nakakatawa, they are honoring even their pastors. And that's touching. You know why? Because we try our best to share to you what you're supposed to do in life. We study hard. We tell you what the Bible says. We share to you how to become successful, not just in your careers, in your futures, also in your love life. Because we want to be spiritual parents to you. And yun yung naramdaman namin kay Sai and Raf. And I am thankful na parang siguro kay Sai baka wala lang yun. I don't know, maybe something big to her. Pero na-bless kami doon. And siguro tatanong nyo, kailangan ko magpaalam sa mga pastor ko? Well, nasa sa inyo po yan. But one thing I can tell you guys, kaming dalawa ni Pastora, whenever we see success in your lives, whether it comes to your careers, your future, your studies, or romantic relationships, una kaming nagja-jump for joy. You know why? Because we know that the Bible is being applied in your lives. Amen? Wala kaming ibang joy kundi makita namin ang Christian young people like yourselves. You guys are being successful because the Bible has been implanted in your hearts. And that's why we are happy. And if yun nga talaga yung gusto nyong gawin, sabihin sa amin whenever may big decisions, tandaan nyo, we are happy. And that's why we need to learn paano maghintay ng tamang timing. Amen? Huwag maligalig. Sabi mo nga doon sa katabi mo ulit, Oy! May mga kaklase ba kayo? Ang tagal talaga pagdating sa ganito. Okay. Okay, balik. May mga kaklase ba kayo? Okay? May mga kaklase ba kayo na yung identity nila, lagi silang may BF, may GF? Parang kakahiwalay nyo lang, ito naman, tapos after nun, babalikan mo yun. Uubusin mo ba kami mga babae sa classroom na to? May mga ganun bang mga kaklase? Diba? Ang identity nila ay magkaroon ng relationship. Alam nyo, sin does not start sa hands. Sin starts
from the heart. Amen? Alam nyo, ang pagiging in love, hindi lang yan hindi lang yan, ay, gusto ko na siya, tas kayo na, hindi eh. Naglalaro yun sa isip mo, araw, tanghali, gabi. Yung kakainin mong tsampurado, kamukha niya. Maitim. Sorry sa maitim. Tsampurado. Lugaw na lang. Lugaw. So, kapag linalaro mo yan sa puso mo, talagang nagiging desire mo yan. Familiar ba kayo sa dopamine? What is dopamine, mga matatalino kong... Ha? It's a happy hormone. Yeah, it's like serotonin. It's the reward center of your brain. That means when you do something and you like it a lot, it rewards you with pleasure sa flesh mo. Dito yan, sa brain. Kapag halimbawa, sinabi kong, si Kyla. Kyla, ang ganda-ganda mo. Ayan. Sasabog na yung dopamine yan. Wow! Pero totoo naman, ang ganda ni Kyla, di ba? Kapag ikaw ay nabigyan ng compliment, yan, parang wow talaga. Pag sinabi sa yung, uy, bagay sa'yo yung choker. Ano yung choker? Wala, araw-araw ng buhay mo, baka mag-choker ka na. Sasakalin ka na ng magulang mo, hindi mo na tinatanggal yan kahit sa pagligo, yung choker na yan. Sadly enough, dopamine plays a role in addiction. Kapag addicted ka sa isang bagay, yung dopamine mo, gusto mo laging nag-activate sa brain mo. Si Adan at Eva, nasa kanila ang lahat, no? Sa Garden of Eden. Ito halimbawa yung Garden, wow. Puro love. Okay. So, halimbawa, Garden of Eden to. Sabi ni God, kainin mo na lahat. Lahat yan chocolate, lahat yan candy, lahat yan karne. Puwera lang dito sa pulpit na to. Kasi, wag mo tong kainin kasi kakaiba to. So, nakain mo na lahat. Ngayon parang ito yung naglalaro sa isip mo no? Ano kay lasa nito? Ganon, nakaila Adan at Eva na ang lahat. Pero, naglalaro sa isip mo na yung wala sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, yung wala sa'yo, yun lagi ang hinahanap mo. Ang lakas ng power dito. Halimbawa, nag-high sa'yo yung crush mo. Anong nangyayari? Tapos, yung pagkaka-high niya sa'yo, hindi yung high, hindi yung... yung pagkaka-high, yung may tingin muna na malalim, alam mo yung kahit gumilid, nakatingin pa rin. Tapos, hi. So minsan, sa sobrang ganda ng pagkakahay sa'yo, tatalon yung puso mo. Ay! Talagang nanginginig sa laman-laman mo. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, confirmation, gusto niya rin ako. Confirmation, promise best. Tapos sasabihin pa ng pinapanood mong K-drama, follow your heart, guys, follow your heart. Yung heart mo, follow mo yan kasi follow your heart. Sasabihin niya ng mga TV, ng mga movies, ng kung saan-saan pa. Tapos ang sasabihin mo sa sarili mo, alam mo, ginagawa ko ang lahat para sa iba. Bakit this time hindi naman ako? Ako naman! Yung gusto ko naman! Yung nasa puso ko naman, please! Ginagawa, binibigay ko ang kabuuan ko sa mundo. Gumana na yung heart. Gusto ko, ito naman yung akin na ito yung akin to. So ano ngayon ang mangyayari? Uunahin nila ang kanilang sarili. Diba? Ang problema kasi inaya mo magkape. Sumama lang, kala mo kayo na eh. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang assuming.
yun pala, guys, yun pala yung kape nyo, decaf. Di ka pinaglaban, di ka pinili. Di ka pinili, di ka pinaglaban, kawawa ka naman. Ay. So ikaw, depressed ka ngayon, no? Kung ano-ano ngayon ang ilalagay mo sa social media, kalabitin mo yan! Ay, yung social media mo. Ano nilalagay mo? Ang dopamine ay napaka-deceiving. Ang dopamine, kapag lagi mong finifeed ang dopamine mo ng romantic love, ganito yan guys halimbawa. Si Ed ulit, kasi ang gwapo eh. Halimbawa si Ed, 13 years old, nagka-girlfriend. Tama ba? O 7? Ano yung sabi mo? Nakalimutan ko na. Ha? 10? So 10, sabi mo? 3? Ewan ko, may sinabi ka. Anyway, halimbawa, ang bata niya nagka-girlfriend, 13 or 10 years old, ganyan. Tapos, nakaramdam siya ng saya. Sarap pala magka-girlfriend kahit iniwan ko siya. So ngayon, by 14, gusto mo, hinahabol mo ngayon yung feeling na yun. Ay, may maganda, girlfriendin ko nga to. Tapos naghiwalay na naman kayo dahil umalis siya, lumayo siya. By 15, gusto ko pa yun. By the time 20 ka, ilan na boyfriend mo sa tingin mo? Ilan na girlfriend mo sa tingin mo? Kakahabol mo nung feeling na yun. Ang nagiging identity mo tuloy, ikaw yung laging nagbo-boyfriend, laging nag-girlfriend. Kasi yung dopamine deceiving yan eh. The more you feed it, the more nagusto mo. Tama ba? Halimbawa, drugs, alcohol, yung vape. Kaka-vape mo, kakainom mo. Minsan yan yung magiging laman ng puso mo. Ano nangyayari sa isang taong tinanggal ang vape o yosi sa buhay niya? Nanginginig. Ala, gusto ko na. Saan na yun? Hindi ko na naiwan ko sa bahay. Di ba? Ano nangyari kapag yung isang tao hindi nakainom? Di ba? Paglalaro, gaming, kalabitin mo na naman yung katabi mo. Ikaw, like ka online. Sige. Di ba? Sa gaming, inaaway mo yung magulang mo pag inuutusan ka kasi dalawa na lang kayo sa map. Yung mga ganyan. Di ba? Yung gambling, sugal, nagiging addicted tayo kasi. Sobrang yun na yung naging kasanayan natin. Approval addiction. Alam niyo ba yung approval addiction? Yung ginagawa mo, gusto mo laging may approval. Yung ginagawa mo sa church o yung ginagawa mo sa school, sa family mo, gusto mo laging na-appreciate ka. At pag hindi ka na-appreciate, well, madedepress tayo. You see, kapag yung dopamine mo masyado mong finid at hindi siya na-feed bigla, depression. Kaya ang daming nadidepress. Kasi kung ano-ano yung finifeed nila sa dopamine nila, hanggang sa hindi na kinakaya i-feed, nawawala na yung BF, yung GF, nawawala na yung ka-addiction nila sa gambling, sa gaming, sa sugal, o kaya sa pag-iinom, sa pag-iyosi, hanggang sa pag nawala na yun, nadidepress na sila. Sadly, this applies to pornography. Nood ka ng nood ng malalaswa, mga bagay na hindi mo dapat pinapanood, mga websites na pinupuntahan natin na hindi dapat natin pinupuntahan. So kapag nood ka ng nood ng ganon, yung buhay mo nasa online, akala mo totoo sa real world. Kaya tayo may mga rapists, kaya tayo may mga naa-abuse. Dahil yung mind nila na nandun sa pornography, na-a-apply nila sa real world kasi akala nila it's true. And this is why ang title ng ating sermon today is The Weakness of Strength is because akala mo strong ka. Pero yung very thought ng pagiging strong ang magiging weakness mo. Kasi akala mo, kaya mo. Kaya ko yan, kahit manood ako ng porn, hindi ko naman yan ina-apply sa tunay na mundo. May mga pastor pa nga, may mga leaders pa nga, may mga school principals
na nadadawit sa kalaswaan dahil sa ganyang buhay. Dahil finifeed nila ng finifeed yung dopamine hanggang sa hindi na nila kaya, pumupunta na sila sa real world. Sila ay nagfo-fall. It depresses us. Alam nyo, sabi sa Bible, run from sexual desires. Kapag ka sa school, halimbawa, kapag ka may lalaking humindi sa babae, halimbawa, sinabi ng isang babae, gusto ko ito, pwede bang tayo na? Tapos yung lalaki humindi. Anong tawag sa kanya? Bading. Bading ang tawag sa kanya. Hindi nga, kasi bakit inaayawan mo yung babae? O kaya, gwapong-gwapo halimbawa, tapos mga babae nagchat-chat sa kanya, tapos linalapitan siya. Ayoko. Bawa, ikaw to, Kristiyano kang lalaki. Hindi mo na. Ang tawag sa'yo, bading. Ano pa? Duwag or kung ano-ano. Pero sa totoo lang, gusto mo lang gawin yung tama, di ba? Alam nyo talaga, what you feed grows. What you starve, dies. Kung ano yung feed mo lagi, araw-araw, talagang ang problema dyan, sasabihin mo, Lord, tanggalin mo to sa buhay ko, yung addiction ko sa gaming, yung addiction ko sa porn, yung addiction ko sa pag-iinom, yung addiction ko sa pag-iyosi. Pero ang problema, feed mo naman. So anong gagawin ni Lord? Kulang na lang magpadala siya ng kidlat. Tigil mo na yan. Hindi ganun ang Lord. Kailangan natin matutunan, pigilin talaga. Alam nyo, tuwan-tuwa si Satanas kapag pinapakain pa rin natin yung addiction natin. Tignan nyo to. Ang sabi dito sa nakita akong report, Globe blocks 3,000 child porn sites. Ilan daw yung porn sites na may kinalaman sa bata? Sites ha, hindi videos. Sites. Sa isang sites, ilang videos ng mga batang naaabuso na natututukan ng video na ginagawan ng masama. Alam nyo kung bakit nakakadating sa ganyan? Dahil isang dahilan yan yung porn. Kasi kapag lagi kang nakafocus sa bagay na katulad ng ganyan, yung kalaswaan, dadalin mo na sa real world hanggang sa hahanapin mo na yung mas bata, hindi ka na kontento sa kaedad mo. Sa totoo lang, itong studying to, it's so disgusting. Bata, biro mo. Bata. At nakakalungkot kapag dumadating na sa ganun. You know, the devil loves it when you see yourself as strong. Kapag ang tingin mo sa sarili mo ay strong, yan ang gusto ng demonyo. Hindi ko naman yan. Pumupunta lang ako sa inuman, pumupunta lang ako dyan sa mga kabarkada ko, hindi ko ginagawa yung ginagawa nila. Kapatid, young people, darating yung araw, baka magawa mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, wag ganun Okay, jump tayo sa verse 5. As Samson and his parents were going down to Timnah, a young lion suddenly attacked Samson near the vineyards of Timnah. At that moment, the Spirit of the Lord, kanino daw Spirit? Spirit of the Lord came powerfully upon him, and he ripped the lion's jaws apart with his bare hands. He did it as easily as if it were a young goat, but he didn't tell his father or mother about it. Later, when he returned to Timnah for the wedding, he turned off the path to look at the carcass of the lion. And he found, so ang carcass is patay na lion. Alright? So nakita niya, may patay na lion, may honey doon sa patay na lion, at kumuha siya ng honey. He scooped some of the honey into his hands and ate it along the way. He also gave some to his father and mother, and they ate it, but he did not tell them he had taken the honey from the carcass of the lion. Ano yung tatlong hindi pwedeng gawin ng Nazirite ulit? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Brinake na ba ni Samson?
he touched a dead body. 1-0, sabi ni Lord. 1-0 tayo, Samson. Alam nyo, set apart tayo. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Ang problema sa atin, may mga maliliit na kasalanan. Minsan kasalanan na ginagawa natin sa bahay, sa school, maliliit. Cheating, lying. Minsan yung mga maliliit na yun, hindi mo mapapansin. Doon nagsa-start. 1-0 si Samson. Di ba? Tuloy tayo. As his father was making final arrangements for the marriage, Samson threw a party at Timnah, as was the custom for elite young men. When the bride's parents saw him, they selected 30 young men from the town to be his companions. Nagpa-party si Samson, right? Tingin nyo ba yung party na yan may alak? Alam nyo yung translation ng salitang party sa Hebrew ay mishte, which means it's a drinking party. Tubig ba yan? Juice at buko juice? Hindi. Yan ay inumang languan hanggang madaling araw. Diba? Mishte, yan yung inuman yan, mishte, di ba? Pag nagiinuman kayo, tapos may dumating, ang sinasabi mo, ay, mishte! Yeah, thank you. Mishte. Ano yung tatlong hindi pwedeng gawin ng isang Nazirite? Uminom ba siya ng alcohol? 2-0, sabi ni Lord. Ang problema dito, sinimulan mo sa isang maliit na kasalanan, nagsinungaling ka. Ngayon, yung kasinungalingan sinabi mo, may follow-up question si Mama, kailangan natin i-cover ulit yung kasinungalingan nyo ng isa pang kasinungalingan at ang dami na natin dire-diretsyong nagagawang sin sa ating buhay. Minsan kapag ka nag-cheat ka sa school, nag-cheat ka na nga, kasalanan ba mag-cheat? Sabi mo nga sa katabi mo, kasalanan yun, grabe ka naman, di ka nag-yes. Tapos nahuli ka ng teacher, tapos pinaamin ka, ikaw ba yung nag-cheat? Ano sasabihin mo? Hindi po. Alam mo yun sa kabilang section. Ganun yan no? Turuan. So nakadalawang kasalanan ka na kagad. You see, a life of sin, kahit simulan mo sa maliit, nag-grow yan, tama? Kasi magkakamag-anak sila And this is why, kahit set apart si Samson, trinay niya lang sa isang bagay, meron na siyang problema, na 2-0 na siya ni Lord. Number 2, develop self-control over your desires. Minsan, ang strong ng tingin natin sa sarili natin, hindi ako lasing. Sabi nung isang kausap ko, hindi ako lasing. Alam yung mga lasing, madaldal yun. Alam mo ba, ito sabihin ko sa'yo, madadaldal lang ang mga lasing ako, hindi ako lasing. Ang daldal niya. So, syempre, lasing siya. Ang problema, nawawalan tayo ng kontrol dahil yung puso natin, hindi natin naaalagaan. Kabataan, guard your heart from impulsive choices. Guard your heart. Ano yung impulsive? Biglaan. Pak! Di ba? Ano? Padalos-dalos. Hindi mo pinag-isipan, biglaan mong ginawa dahil feeling mo. Halimbawa ako, lagi ako nandito sa church, lagi ako nag-worship, pero sinasamahan ko to kasi barkada na to So ngayon, dahil kasama ko lagi sila, humihindi ako lagi sa sa mga, inom ka na, shot lang, ganyan. Pero may one time na dahil ang saya-saya mo, halimbawa, andun yung crush mo, tapos sinabi niya sa'yo, sige nga, tayo na pagka nag-shot ka, patay. Yun na. Tapos i-dare ka pa ng mga kaibigan mo, chat, sige na, para kayo na. Ayan na, para lang maging kayo, shot ka na. Alam nyo, minsan, impulsive choices, dala yan ng feeling at the moment. Ang problema dyan, mga kabataan, ganito Maayos ka namang Kristiyano. Okay?
Ginagawa mo naman yung tama, sumusunod ka naman sa sinasabi sa overcomer services, tsaka sa Sunday services. Pero kasi minsan, may isang kasalanan lang na gagawin mo. Pangalawa, mapapangatluhan pa. Ngayon, mapapasama ka sa mga bad influence. Ngayon, ang problema niyan, matatrap ka sa kanya. Matatrap ka sa kasalanan na yon. So, anong mangyayari pag natrap ka? Okay, ito yung buhay mo kay Lord eh. May punto sa gitna, tatrapin ka ng kaaway. So ngayon, gugustuhin ng kaaway, mag-branch out yung buhay mo sa ganitong klaseng buhay na may mga kasalanan. Pero ikaw hindi. Ako talaga, child of God ako, Kristiyano ako eh. Pero at the same time, ginogrow mo to kasi masarap ang feeling dito eh. May mga barkada ako dito, gusto ko tong ituloy kasi parang ang saya-saya dito na hindi ko na-experience dito. Gumaganyan ang buhay mo. Ilan yan? 2. You are living suddenly a double life. No? Ang galing ng kaaway, no? Bigla na lang, 2 ang buhay mo. 2 ang social media accounts mo. 2 ang set of friends mo. May church, may barkada sa labas. 2 ang personalidad mo. Ito ang pinakamahirap kapag dumalawa ang personalidad mo. Sabi ng Matthew 6:24, no one can serve, ilan? 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. At ang sinasabi dito, basahin niyo maigi. Sinasabi ba niyan, you should not have 2 masters? Ang sinasabi niyan, you cannot. Hindi posible to. Kahit anong i-calculate mo sa buhay mo, hindi posibleng dumalawa ang buhay mo. Bakit? Kasi once nag-branch out ka dito sa mga kaibigan mo, nawawala talaga si Lord. It is not possible. Dahil nagkakasala ka. Listen to me. Nagkakasala ka dito, right? Tapos pagdating ng Sunday dito, hihingi kang tawad. Pero anong mararamdaman mo pag humingi kang tawad? Guilty. Nakakahiya kay Lord. So pagka Monday, Tuesday hanggang Friday, babalik ka dito, binubuhay mo pa rin to. Ngayon, babalik ka na naman, Sunday na naman, hihingi ka na naman ng tawad. Lord, sorry talaga. Tatry ko na talagang hindi gawin yung kasalanan. Tapos yun na naman, for how many weeks, pabalik-balik ka hanggang isang araw, isang Sunday, ang worship mo, nakataas kamay, nakapikit, pero wala ka ng paghingi ng tawad. Wala na yung puso mo kay Lord. Bakit? Ang puso mo ay nanakaw na ni Satan. Ang talino, no? Ang talino ni Satan. Problema, mga kabataan tayo. Ang dali natin talagang sumama. Kasi gusto natin yung approval. Gusto natin yung maranasan yun. Ito ang problema, gaano mo kamahal si Lord? Kaya mo bang ibalik sa isang buhay lang? Ang hirap, kabataan, kapag meron tayong 2 buhay. Natatakot tayo mag-pray sa Kanya. May conflict tayo sa puso. May identity crisis tayo. Ano ba ako? Sino ba ako? Yung mga decision mo tuloy, mawawala na ang Panginoon sa decision mo. Biglang okay lang sa'yo na hindi ka makapag-Sunday. Biglang okay lang sa'yo, wala ka sa youth service. Biglang okay lang sa'yo na 2 lang kayo nung babae o nung lalaking kasama mo sa kwarto at may gawing hindi maganda. Bakit? Kasi hati na eh. 2 na ang buhay mo. Di katulad kung isa lang buhay mo, no. Ang bilis mo mag-no. Amen? Ang advice natin dito, i-purge mo lahat. I-purge mo lahat. Kahit kaibigan, Kuya Chris, hihiwalayan ko. Yes. Wala akong kaklose ngayon na high school friend ko. And I love my high school friends. Sobrang mahal na mahal ko sila. Ang dami namin pinagdaanan. Ang daming beses na tinulungan nila ako sa buhay. Pero hindi eh. Every time na imimit ko sila, inuman eh. Lagi silang nagmumura eh. Lagi silang gumagawa ng hindi na ako eh. Sa example ko, yung buhay ko dati, binalik ko talaga sa kay Lord. At kung ang ibig sabihin nun ay tanggalin nyo yung mga kaibigan na yan sa inyong buhay, yun ang ibig sabihin nun.
Ito ang tanong merong napakalalaking letra sa harap ng stage natin, pure love. Alam mong ibig sabihin ng pure love? Puro ang pagmamahal ko kay Kristo. Pero ang katanungan ngayong hapon, talaga ba? Totoo ba? Puro ba talaga? At hindi ko kayo ginajudge, kabataan kasi pinagdaanan ko rin yan. Ang tanong, sobrang puro ba talaga na etong buhay mo na pangalawa, kaya mong tanggalin na at gawing talagang purong-puro para sa Panginoon? Yun ang katanungan natin ngayong hapon. Kaya tayo nagpa-pure love. Kaya tayo nagdi-discuss tungkol sa weakness of strength. Kasi akala mo kaya mo to. No one, not a single person, kayang gawin yan. Ang problema dito, mga kabataan, di meron kang buhay na ganito, di ba? May buhay ka dito sa, hindi mo ginusto pero nandun ka na sa kasamaan Ang problema dito, ginagawa na ni Satan yung bala. Alam mo yung bala? Bullet. Saan ginagamit ang bullet? Sa baril? Sa sniper? Di ba? Sa machine gun? Kinakarve na ni Satan yung bullet mo. Nilalagay niya na, okay. Ikaw, ito sa'yo. Ikaw, ito sa'yo. Ikaw, okay, ito sa'yo. Yan yung mga bullets nyo. Kasi habang gumaganon ka dito sa buhay na to, merong punto na andali mong tirahin. At pag natira ka ni Satan doon sa customized bullet na para lang sa'yo, bagsak ka. Yun ang problema. Pero ano ang pangako ng Panginoon? Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Amen? Kahit anong customization na gawin ni Satanas para habulin ka at i-target ka para pabagsakin ka, no weapon formed against you will prosper. You know why? Kasi kaya mong ibalik. Kaya mong ibalik. And I know maraming mga kabataan ngayon, you are thinking right now. Malamang iniisip mo, ito na ba yung hapon? Ito na ba yung araw na talagang ititigil ko na yung pangalawang buhay kong yun? Kung yun ay natanong mo ngayong hapon, si Lord yan. Pakinggan mo yan, please. Si Lord yan. Hindi ako yan. Ang binabasa ko sa inyo ay Bible. Kung natanong nyo sa buhay nyo ngayon, right now, kung dapat mong tanggalin yung second life, si Lord yan. Punta tayo sa verse 12. Samson said to them, let me tell you a riddle. If you solve my riddle during these 7 days of celebration, I will give you 30 fine linen robes. Kausap niya, sa party niya, kausap niya tong mga Philistines. Tapos sabi niya, o sige, meron akong bugtong. Kapag nasagot niyo, bibigyan ko kayo ng 30 linen robes. Tapos yun na yung sa verse 14, yun na yung kanyang bugtong. Out of the one who eats came something to eat. Out of the strong came something sweet. So, ang nangyari, hindi mahulaan ng mga Philistines. Ano ba tong riddle mo? Ang hirap-hirap naman ito, hindi ko magets to. Hanggang sa naisip ng mga tao, sa verse 15, on the 4th day, they said to Samson's wife, yung asawa ni Samson, entice your husband to explain the riddle for us, or we will burn down your father's house with you in it. Did you invite us to this party just to make us poor? So 16, so Samson's wife came to him in tears and said, you don't love me. Sabing ganon, hindi mo ako mahal. Kasi hindi mo sinasabi sa akin yung sagot sa bugtong mo. Kasi nga, kinausap na siya ng Philistines. So 17, so she cried whenever she was with him and kept it up for the rest of the celebration. At last, on the 7th day, he told her the answer because she was tormenting him. Talagang naiinis na siya with her nagging. Then she explained the riddle to the young men. Ang ginawa ng asawa dito ni Samson, emotional manipulation. Alam nyo, may mga taong magsasabi sa inyo, di mo ako mahal kasi hindi mo ginagawa to para sa akin. Sasabihin sa iyo ng kaibigan, alam mo, wala ka naman kasi di mo pala kami gustong kabanding kasi ayaw mo sumama sa ganito namin, ayaw mong gawin tong bagay na to. Alam mo, mukha laging concern yung ganun. Meron pa sasabihin, hindi mo ako mahal kasi ayaw mo makipag-live-in sa akin.
May mga ganun. Tapos may sasabihin pa sa inyo, dapat nagtatry ka muna ng mga relationship bago ka pumunta sa kasal. Dapat tinatry mo muna ilan para alam mo yung experience. Tama ba yon? Hindi no? Huwag natin patusin. Gaslighting yon, mga kaibigan. Sabi sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Sabi mo sa katabi mo, yung mga BI sa buhay mo, tanggalin mo na. Mga bad influence. Okay? So tatanggalin na natin yon. Jump tayo sa verse 14. So before sunset on the seventh day, the men of the town came to Samson with their answer. What is sweeter than honey? What is stronger than a lion? Samson replied, if you hadn't plowed with my heifer, you wouldn't have solved my riddle. Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to town. So basically, natalo siya sa pusta niya, si Samson. At pumunta siya sa town, pinagsusuntok niya yung mga tao, pinagnanakaw niya yung 30 linens, binigay niya doon sa mga nakautang niya na sa pustahan. And sadly, yun ang problema when we live among unbelievers. Yun ang problema, mga kabataan, kapag ang buhay natin, kahit anong church natin, ay nandun pa rin tayo sa mga taong may bad influence over us. Problema yun no? Pag may bad influence sila over us. Kasi nagkakaroon tayo ng betrayal, ng gossip, nababaliktad tayo, chini-cheat nila tayo. Jump tayo sa chapter 16. One day, Samson went to the Philistine town of Gaza and spent the night with Spent the night with a prostitute. Dito makikita natin si Samson talaga, hindi niya kayang kontrolin yung desires niya. Lagi siyang nandun sa isang babae. Jump tayo sa verse 4. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Sorek. Patingin na si Delilah, yan. Sino nagpipicture ng ganyan? Ayan. Okay. So, hindi ko naman sinasabing Delilah kayo, ha? Ganyan lang talaga yung nakuha kong picture ni Delilah. Dati pa pala, uso na yan. Okay? So, ganda, no? Ganda, no? Minsan ba, Ed, sa sobrang ganda niya, napaganong ka na lang? Sayang kung Kristiyano sana. Ay! Minsan man pa ganun no? Sa sobrang ganda, huwag kayong maniniwala, huwag kayong masyadong kakapit sa ganda o sa gwapo. Dahil hindi yun ang basihan ng isang magandang buhay with them. Amen? Kalabit nga sa katabi. Hindi porke gwapo, no? Verse 5, the rulers of the Philistines went to her and said, entice Samson to tell you what makes him so strong and how he can be overpowered and tied up securely. Then each of us will give you 1,100 pieces of silver. Magkano? So magkano total yung ibibigay sa kanya? More ba sa 1,100? Then each of us will give you 1,100 pieces of silver. So, maraming leaders yun ng Philistines. Ang sabi nila, sige, babayaran ka namin ng malaking halaga, Delilah. Pero, alamin mo yung sikreto ng lakas niya. Alamin mo. So, tuloy natin. Sabi dito, so Delilah said to Samson, please tell me what makes you so strong and what it would take to tie you up securely. Kapag ang karelasyon mo, hinahanap yung kahinaan mo, matakot ka na. Di ba? Hinahanap yung kahinaan ni Samson. So Delilah said to Samson, Samson replied, verse 7, if I were tied up with 7 new bowstrings that have not yet been dried, I would become as weak as anyone else. Nakikipaglaro siya dito sa kasalanan. Linoloko-loko niya. Ano ba yung sikreto ng lakas ni Samson? The hair. So ngayon, bakit ito yung sagot ni Samson? Kapag tinalian daw ng bagong bowstring,
yung kanyang mga kamay, hindi niya mabibreak. So, linalaro niya eh. Linalaro niya yung kasalanan. And ito yung problema, nagpo-flirt tayo masyado sa temptation. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag tayong mag-flirt. Okay? Ito ang problema, mga kabataan. Okay? Minsan wala naman tayong boyfriend o girlfriend. Pero mahilig tayo mag-flirt. Ay. Paano mag-flirt, Sander? Christian Rehano. Paano ba mag-flirt? Ganon? So pupunta ka sa babae? Ganon ba mag-flirt? Seryoso, paano mag-flirt? Sample. Ed, paano nga ba mag-flirt? Sample lang. Kunyari di mo alam, napanood mo lang. Hi. Flirt na ba yung hi? Depende yata sa hi, no? Kapag yung, hi. Siguro okay lang yun. Pero pag yung, hi. Tapos alam mo yung may shake pa, no? Hi. So paano pa? Ha? Bakit napapikit? Yeah. 'Di ba? Possible 'yun. Sino dito, wala ka talagang kachat na iba? Ay, ang dami. Sino dito, aminin mo, Kuya Chris, since magbabago na naman ako talaga, dahil kong kachat. Ay, wala. Wala talaga? Okay. Sige. GC. Papagawa ka sa kaibigan mo ng GC na 3 lang kayo ng crush mo, tapos paalisin mo siya. Ang galing, no? Ang talino. So, technique. At ang problema, mga kabataan, yung flirt na may miss, Mr. Donut? Nami-miss mo? Ang problema sa pag-flirt, nami-misinterpret tayo. At kapag nami-misinterpret tayo, kumikilos tuloy yung kabila. At pag kumilos yung kabila, baka mabighani ka sa kilos niya at maging totoo yung flirt-flirt mo. At, teka, nasaan na ako? Nasa gitna na ako ng isang bagay na sinimulan ko. So kaya kailangan, kaya nating tiisin. Do not give the devil a foothold, sabi sa Ephesians 4:27. Huwag natin bigyan ng reason ang demonyo na hatakin tayo. Kahit sa pag-flirt. Amen? Number 3, walk away from what leads you into sin. Walk away. Actually, run away pa nga eh. May kwento sa akin yung isang kaibigan ko. Yung friend daw niyang babae, nakipag-inuman lang, after 3 months natuklasan niya, buntis na siya. Hindi niya kakilala kung sino nakabuntis sa kanya dun sa inuman na yun. Sakit no? Biro mo? Wala lang. Nandun lang siya napa-attend at yun na. So let's walk away, let's run away. Sa mga bad influence, sa mga abusive nating kaibigan, sa mga GC natin na puro kasamaan, sa mga chismisan, sa music na hindi maganda. Alam nyo guys, huwag kayong makikinig sa music na may mura. Hindi yun maganda. Ang daming music, especially Christian music. Doon tayo magbabad. Amen? Sabi sa verse 8, so the Philistine rulers brought Delilah 7 new bowstrings and she tied Samson up with them. Ngayon, magja-jump tayo. Basically, ang ginawa ni Delilah, excuse me. Basically, ang ginawa ni Delilah, tanong siya ng tanong kay Samson. At si Samson, lagi lang niyang binibiro. Naka-4 na beses na biniro ni Samson, hindi niya sinabi yung totoo. Ngayon, jump tayo sa verse 21. Ayan, galit na galit siya, di ba? So verse 21 tayo. So the Philistines captured him and gouged, masyado tayong, ayan, so dito tayo sa 17 pala. Finally, Samson shared his secret with her. My hair has never been cut.
he confessed. For I was dedicated to God as a Nazirite from birth. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as anyone else. Delilah realized that he had finally told her the truth. So she sent for the Philistine rulers. "Come back one more time," she said, "for he has finally told me his secret." So the Philistine rulers returned with the money in their hands. Delilah lulled Samson to sleep with his head in her lap. Yan. Yung pinapatulog sa lap, tingin kayo sa akin, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin yan. Sino dito, hindi mo naman kaano-ano, pinatulog mo sa lap mo na opposite sex? Yan wag nating gagawin yan. Yung parang kaklase mo na, o kaya kaibigan mo, pinatulog mo lang sa lap mo, o kaya ikaw nakitulog sa lap ng opposite sex? Ha? Kahit same. Yeah, exactly. Kahit same. Huwag tayo magpapatulog sa lap, kundi pusa lang natin. At aso. Okay? Sila lang ang pwedeng matulog sa lap mo. Pero yung ibang tao, huwag natin gawin yun. You are not meant to do things like that dahil tayo ay bata pa. We are young pa. We are still studying. Okay? So, anong verse na tayo? Yan. Delilah lulled Samson to sleep with his head in her lap, and then she called in a man to shave off the 7 locks of his hair. In this way, she began to bring him down, and his strength left him. Then she cried out, "Samson, the Philistines have come to capture you." When he woke up, he thought, "I will do as before and shake myself free." But he didn't realize the Lord had left him. So the Philistines captured him and gouged out his eyes. They took him to Gaza, where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Ano yung tatlong hindi pwedeng gawin ng Nazirite? Anong score na? 3-0. Finally, dumating na sa point, yung sinasabi kong bullet na ginagawa ni Satan dahil sobra ka nang gumanto sa buhay na to, napagana na ni Satan yung bullet, kapul. Bumagsak si Samson, na wala yung lakas niya, tinanggal yung 2 niyang mata. At siya ay tinali, at hindi na siya makapalag. Number 4, ignoring sin blinds and binds you until it's too late. Kapag hindi mo pinapansin, young people, ang kasalanan sa buhay mo, darating talaga sa buhay na na-blinded ka na niyan. Na-bind ka na niyan. Hindi ka na makawala dyan. Yan ang problema. Kasi hindi mo na na-realize na yung akala mong strength mo, naging weakness mo na. Naging sobrang prideful ka na. Naging sobrang confident mo na kaya mo. Ito pa, sa sobrang kala mo kaya mo, hindi mo kinailangan makinig kay pastora. Hindi mo kinailangan makinig kay Kuya Luigi at kung sinong small group leader. Kasi kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng advice. Ang problema, kung nakinig ka lang sana, umpisa pa lang, iniwasan mo na, hindi sana tayo napunta sa ganito. Ano yung mga bagay na nagsastruggle tayo? Baka kailangan i-share natin yan sa small group leader natin. Baka kailangan sabihin natin, tulungan mo ko, brother, kuya, ate, tulungan mo ko. Kasi nagsastruggle ako dito sa bagay na to. Paano ko ba to tatanggalin? Minsan kailangan natin ng accountability. Minsan, ito, ang problema ganito, minsan kakamustahin tayo ng leader natin, "Oy, kamusta ka na? Ang tagal na kitang hindi nakita." Tapos ang sasabihin, ang tatanong sa'yo, "Kamusta na ang iyong walk with the Lord? Kamusta na ang spiritual life mo?" Tapos ang isasagot mo, "Okay naman." Tapos tatanungin niya, "Parang nakita ko may kasama ka, boyfriend mo ba yun? Girlfriend mo ba yun?" Tapos sasabihin mo, dahil ayaw mong sabihin yung totoo pero boyfriend o girlfriend mo yun, sabihin mo, "Hindi, kaibigan ko lang yun." So, ngayon, parang sinasabi mo na, hindi ko kailangan ng tulong mo. Okay ako. Hindi mo kailangan alamin kasi hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong handlein ang sarili ko. Alam nyo, kapag ganun ang sagot natin, sinara na natin ang sarili natin sa tulong.
Wala nang pwedeng tumulong sa atin kapag ganun. Alam niyo, minsan, a lie tells more truth than truth itself. Minsan kapag nagsinungaling ka, mas malaki pa yung nakikita namin o nakikita ng isang tao sa buhay mo kaysa sa tunay na katotohanan. Ang problema, ito yung mga taong may double life. Ito yung mga taong may sikreto sa kanilang buhay na, alam niyo ba sa Bible sinabing walang sikretong hindi nabubunyag? So most likely, naaalam din yan ng iba. At kapag hindi ka nagsasabi, kapag hindi ka humihingi ng tulong at tago ka lang ng tago, you become a very good hider. Sabi mo nga sa katabi mo, very good hider. Huwag mo silang sabihan na sila yon. Sabihin mo lang yung message. You become a very good hider. You become a very good pretender. Ang hirap, no? Kapag ang gift mo pala, magkunwari. Kapag panggap. Ang hirap na sa lahat ng talentong binigay sa iyo ni Lord, ang pinagfo-focusan mo, paghiwalayin, magkakilala tong dalawang buhay mo. Ayaw mo na yung mga kaibigan mo dito sa labas makilala ng church. At ayaw mo rin na yung mga churchmates mo makilala ng mga kaibigan mo. Bakit? Kasi magkakaroon ng clash. Makikita nila na hindi ka totoo at guguho ngayon ang tingin sa'yo. Sino ka ba talaga? At sa huli may isa ka lang sasamahan. Yan ang problema. Magiging magaling tayo magtago. Magaling magsinungaling. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yan. Pero ito nga, kailangan natin ng tulong. Minsan hindi tayo humihingi ng tulong dahil nahihiya tayo. Excuse me. Alam niyo, mas masarap ang buhay, young people. Mas masarap ang buhay na wala tayong tinatago. Amen? Mas masarap ang buhay na wala tayong pagkukunwari. Ang problema si Samson, nahuli na. At sa mga last verses ng binabasa natin kay Samson, sabi sa 24, when the people saw him, they praised their God, saying, our God has delivered our enemy to us. The one who killed so many of us is now in our power. Half drunk by now, the people demanded, bring out Samson so he can amuse us. So he was brought from the prison to amuse them, and they had him stand between the pillars supporting the roof. Samson said to the young servant who was leading him by the hand, place my hands against the pillars that hold up the temple. I want to rest against them. Now the temple was completely filled with people. Napakaraming tao daw. All the Philistine rulers were there, and there were about ilan? 3,000 men and women on the roof who were watching as Samson amused them. Then Samson prayed to the Lord. Ano sabi niya? Sovereign Lord, remember me again, O God. Please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my two eyes. Then Samson put his hands on the two center pillars that held up the temple, pushing against them with both hands. He prayed, let me die with the Philistines. And the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Nagets nyo? Uulitin ko. So he killed more people when he died than he had during his... Ano ang pagbabago dito? Bakit mas marami siyang napatay dito? He called upon the Lord. Sa buong 4 chapters na binasa natin ang buhay ni Samson, not one verse mo makikita that Samson called upon the Lord. Binigyan siya ng talento, sinet apart siya, pero hindi niya yun pinahalagahan. Ang ginawa niya, namuhay siya na parang wala lang, marangya lang. Pero at this very moment, sa pinakahuling possible second ng buhay niya, finally, he called upon the Lord. At mas marami pa siyang napatay kaysa sa libo-libong napatay niya in the past few chapters na binasa natin. What does this tell us? Kabataan,
yung gift mo, yung talent mo, yung purpose natin dito sa mundong to, marirelease mo lang for God's glory if you call upon the Lord. Palakpakan mo ang Panginoon right now. Call unto the Lord because He always answers. Our last point for tonight. Alam niyo, masama dito mga kabataan. Sa tingin niyo, namatay ba si Samson? Namatay ba si Samson? Later, his brothers and other relatives went down to get his body. They took him back home and buried him between Zorah and Eshtaol, where his father Manoah was buried. Samson had judged Israel for 20 years. Sabihin nyo nga, oh. Ang ganda ng simula ni Samson, no? He was set apart, no? Bakit kinailangan niya mamatay? Bakit siya namatay? I mean, set apart siya eh. Oo, nag-disobey siya sa 3 bagay, pero sa huli humingi siya ng tulong. Bakit siya namatay? Ito ang kailangan natin maintindihan, mga kabataan. Kahit humingi ka ng tawad, kapag grabe yung mga kasalanan ginagawa mo sa buhay mo, may kapalit yan. May balik yan. Hindi porke Kristiyano tayo, hindi porke maayos na yung buhay natin. Kung gumawa ka ng isang bagay na hindi maganda, babalik sa'yo yan. At kahit anong hingi natin minsan, yes, patatawarin tayo ni Lord. Pero tignan natin si Samson. Ang bata-bata, in his prime, napakalakas sana, namatay. So anong lesson na matututunan natin dito ngayong gabi? Na kapag ka ikaw talaga binigay mo ang buhay mo pure love sa Panginoon, hindi mo kailangan maranasan yung mga dinanas ng katulad ni Samson. Hindi ka mapapahamak sa mga desisyon mo dahil ginawa mo ng tama ngayon pa lang. Amen? Kaya nga, napaka-importante na dapat hindi tayo nagpapadaya. Ngayon, question, ano ang nagpahina kay Samson? Ano yung nagtanggal ng kanyang strength? Buhok nga ba? Disobedience. Balikan natin tong 2 verses at dito na tayo matatapos. 14:6, At that moment, the Spirit of the Lord came powerfully upon him and he ripped the lion's jaws apart with his bare hands. 2nd verse, 14 verse 9, Then the Spirit of the Lord came powerfully upon him. He went down to the town of Ashkelon, killed 30 men, took their belongings, and gave their clothing to the men who had solved the riddle. Ang sekreto talaga ng strength ni Samson, wala naman sa buhok niya o kung umiinom siya ng alcohol o kung ano. It was the Spirit of the Lord. Ito, kabataan, tatapatin ko kayo ngayon. When you sin, the Spirit of the Lord lives. Tapos, magre-repent tayo, and then He's gonna come back. Pero, ang problema natin minsan, lagi na lang tayo humihingi ng tawad. Kakasala tayo, hingi tayong tawad, kakasala. Grace does not give you the right to keep on sinning. Amen? Grace, hindi tayo pinapayagan ng grace ng Panginoon na magkasala at humingi na lang ng tawad. In the end, we all need the Spirit of the Lord. Amen? Ito yung challenge natin ngayong hapon. Sabi ko kanina, pinag-iisipan mo na siguro kung gagawin mo na yung tama. Wala nang ibang panahon kundi ngayon. Kung hindi mo ngayon matatanggap yung preaching na to, na kailangan bumalik ka sa buhay sa Panginoon. Kung hindi mo ngayon gabi gagawin, walang kahit anong preaching ang pwedeng makapag-convince sa'yo. Dahil this is already the word of the Lord. This is already an invitation to us na ayusin ang buhay natin. Amen? Hallelujah, Jesus.
Father, in the name of Jesus, Lord, right now, Panginoon, I pray, Father, that you really bless, Lord, our young people, Panginoon. Father, I know, Father, that you love them so much, Panginoon. I know, God, you have a purpose for them, Panginoon. And Father, right now, I pray, Lord God, for the Spirit of the Lord to be with them, Panginoon. Father, I pray, Panginoon, yung mga decisions nila, Jesus, Lord, I pray, Panginoon, na maging focus na sa inyo, O Diyos. Oh God, I pray, Panginoon, na lukuban niyo, Lord, ng inyong anointing ang aming mga kabataan, Panginoon. Na Father, gagawa sila ng tama, Lord, in the name of Jesus. Father, nawa ay piliin nila lang kayo, Panginoon. Lord, kayo lamang, Lord God, ang maging laman ng kanilang puso, nang maging puro ang kanilang pag-ibig. Oh, hallelujah. Thank you, Father, dahil they are deciding, Lord God, to really commit their lives to you. Lord, they are deciding, Panginoon, na kayo ang mahalin, Panginoon. And I thank you, Jesus, because you will allow them, Lord, to have the Spirit of the Lord in their lives. Father, you will change, Lord God, ano man ang kasamaan, Panginoon, na sila ay nadaya, Lord God, ng kaaway. Panginoon, tatanggalin niyo ang gawa ng kaaway sa kanila sapagkat mahal niyo sila, O Diyos. Thank you for the anointing, Jesus, right now. And Father, unlike Samson, Panginoon, we want to use our talents, our gifts, our purpose for you alone, Lord. Ano man itong mga regalo nyo sa aming munting alam namin, mga munting kakayahan namin, Panginoon, nawa sa anumang liit nito o laki, sa inyo lamang namin siya ibinibigay. Dahil mahal namin kayo at ayaw naming matira, Lord, ng kaaway. Ayaw namin mapabagsak, Lord. Salamat, Panginoon, ngayong hapon. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.